Nakita ko ang kalagayan mo dyan. Para akong mamatay sa nag-iisa ka pala nandiyan ka pa sa bundok. Nag-iisa rin ako pasim dito sa bahay. Mabuti pa, umuwi ka na dito sa bawa. Para magsama na tayong dalawa. Nag-iisa ka dyan, pasim, magkakawa ka naman. Pasyon. Good day everyone, this is me again, La Arnie. And for today nga guys, ay papunta tayo ng Manito Albay dahil may napanood akong video na kung saan video yun ng kapatid ng lola ko. And yun yung about kay Lola Basyon na kung saan natagpuan ng mga vlogger sa bundok. So ngayon, na-mention niya doon na meron nga siyang kapatid dito sa Manito. At yung kapatid na yun na tinutukoy niya ay yung lola ko mismo. So dahil hindi yun napanood ng lola ko, syempre, to the rescue ang apo. So uuwi tayo ngayon ng Pawa, Manito Albay para puntahan yung lola ko at ipapanood sa kanya yung video. At the same time, tingnan natin yung magiging reaksyon niya dahil panigurado maiiyak yung lola ko dahil sobrang miss niya na yung kapatid niya na yun. Story time guys, talagang yung lola Basyo namin na yun ay matagal nang gustong kunin ng lola Leti namin doon sa Paracale or sa bundok. Kaso ayaw niya talaga dahil mas gusto niya talagang kasama yung mga alaga niya. So ngayon, eto, balikan muna natin. Mga ahas dito, malalaking sawa kasi nasa pusod kayo ng gubat. Wala. Wala. Oo. Ay, paano naman titira dito yun? Oo. Ano yung kapatid ko yun? Kapatid niyo po ang sawa. Bakit po? Paano niyo po naging kapatid ang sawa? Kambal ni Atilite. May kapatid kayo na may kakambal na sawa. Oo. Yung nasa nito. Sama nito. Yung ate nito niyo. Buhay pa po siya. Buhay pa. Yung Magagamot din yun. Yung sawa. Nasa Mayon. Mayon. Yung bundok na yun. Vulkan. Mayon Volcano. Nandun yung sawa. Nandun na nakatira yun. Nung ipanganak ang ate mo, may kasamang sawa. Nauna, yun ang panganay. Yung ate Sawa. mo, yung sawa. Bago si Atilite. Gaano kalaki lumaki yung sawa? Ayan nga guys, yun nga yung clip na kung saan na-mention ni Lola Basyon, yung kapatid niyang si Lola Leti. So ngayon, nandito na tayo sa bahay ng lola ko at nakita nga namin siya nandun sa kapitbahay. So pinatawag ko siya sa mama ko para ipapanood ko sa kanya yung video. Nauna muna kami pumasok sa bahay tapos, ayan, sumunod na lang siya niyan. Tingnan natin, paiiyakin natin tong lola ko ngayon kasi alam ko, super miss niya na rin yung kapatid niya. Nailing mo na sa vlog ni Lola Bas? Si Basyo? Aha. Ay, gusto ko si Basyo. Kasi napakalayo pa. Salatin mga kamay. Sa lola na parang sinulat ang biyanan na tuwila at pinalitan ng ulo. Pero ayan, madalas na nagiging ng pagkain sa mga minero. Kasi hindi daw bumababa ng bundok. Dinalaw siya ng mga vlogger. Di ba mamata, nagdyan ka na? Sa Paracale. Pag ako, may buwan na kaawon. Sa ikatlong bundok mga kamay. Tuloy na doon sa Matagal na siya. Hindi masisira yan. Sa lola yung lola, totoo pala yung sinasabi ng mga tao. Matapang talaga ito si lola. Wala namang mga ahas dito, malalaking sawa kasi nasa pusod kayo ng gubat. Wala. Wala. Ay, paano naman titira dito yun? Ano yung kapatid ko yun? Kapatid niyo po ang sawa. Bakit po? Paano niyo po naging kapatid ang sawa? Kambal ni Atilite. May kapatid kayo na may kakambal na sawa. Oo. Yung nasa nito. Kasama nito, ate nito niyo, buhay pa po siya. Buhay pa. Magagamot din yun. Yung sawa, Nasa Mayon. kasama yun, yung bundok na yun, Vulkan. May Volcano. Nandun yung sawa. Nandun na nakatira yun. Nung ipanganak ang ate mo, may kasamang sawa. Nauna, yun ang panganay. Yung ate mo, Sawa. yung sawa. Bago si Atilite. Gaano kalaki lumaki yung sawa? Gaano kalaki? Hindi ko na nakita. Ano naman ako ay. Bunso ako. Bunso ka, hindi mo na nakita ang sawa.
Pero alam ko sinabi ni Mama. Oo. Kaya alam ko. Alam mo, Tsaka sinabi ni Ate Liti, ay at tsaka yung, kaya na alatadong kakambal siya, yung ngipin niya wala na. Diba yung ipon mo mamata? Bata pa wala nang ngipin. wala lang ipin. Pinalunok sa kanya, kaya siya nagagamot. Ay, ganun yun pag may kakambal. Yung panganayan namin ang may kakambal. Ang pinakapanganay yung Pasyon. Nakita ko ang kalagayan mo dyan. Para akong mamatay sa nag-iisa ka pala nandiyan ka pa sa bundok. Nag-iisa rin ako basim dito sa bahay. Mapunti pa, umuwi ka na dito sa Pawa. Para magsama na tayong dalawa. Nag-iisa ka dyan, basim, magkakawa ka naman. Pasyon. Magsagot ka, mag-uwi ka dito. Ay, Diyos ko. Nakikita ko ang kalagayan mo, Pasyon. Para ka pala diyang sa bundok ka pa. Wala ka nang nakikita ang tao kung hindi ka puntahan dyan ng mga tao may tuyo sa'yo. Pasyon, kung pwede mag-uli ka rin din, lalo yung mga pista. At kung gusto mo, kuhaan ka dyan. Kung dahil ka makauli rin yung solo, kung naayon ka man mag-upload ka rin sa mo, kung saan katawan mo kaming address na rin yan, yung taga. Bago mapista mo rin ka rin din. Ay, Diyos ko. Kita naman sa labas pagtugang ang buhay. Kaya hindi ka nasagot na nagsusuro man ako. Kung pwede dahil ka na magparadagit, dahil naman ako siya magdadagit, maski ano ang gibuon mo. Tapos yun, magtarap ka kung naarito ka di anon. Pag may kwarta na ako, kukaon may ka dyan. Mag-iba kami, maski sisibong, kung sisirigi sa mga aki ko. Kung saan ka basyon, magtaram ka sa ko. Itao na address mo. Ayun na nga guys yung nangyari after mapanood ng lola ko yung video tungkol sa kapatid niya. Sabi sa inyo may maiiyak siya eh. Siyempre miss na yung kapatid niya. So konting story time muna ulit. So yung lola ko kasi guys ay dati nang pinuntahan yung lola basyo namin, but I'm not so sure kung dun mismo sa bundok na yun kasi nga napakalayo na nun. So, pinapapunta siya dito or inaaya siya ng lola namin na sumama na lang sa kanya dito sa nito kasi nga mag-isa na lang din naman siya. Hindi naman siya totally mag-isa sa buhay kasi nandito naman kaming family niya, mga apo niya, mga anak niya, lagi namang nakasubaybay at nakaantabay sa kanya. At kung titingnan nyo nga guys, ayan, medyo ayos-ayos naman or medyo okay yung buhay ng lola namin dito. Mag-isa man siya dito sa bahay na to kahit papano, lagi naman siyang pinupuntahan ng mga apo at ng mga anak niya. Tapos, yung isa naming pinsan na siyang nagsusustain ng needs ng lola namin ay kasalukuyang din na nag-work na ngayon sa Legazpi. Kaya naman po, sa vlogger na naunang nag-interview or dun nga sa nag-interview sa lola basyo namin, sana kapag napanood nyo tong video na to ay ipaabot nyo sana yung video na to at ipapanood nyo din kay lola basyo namin yung mensahe ng lola Leti namin sa kanya para naman kahit papano ay ma-realize niya or maisip-isip niya na umuwi na din sa kapatid niya. Kasi dalawa na lang po talaga silang buhay sa magkakapatid. Yung lola namin yung pinakapanganay and yung iba nilang kapatid ay sumama na kay God. So, ayun lamang po. For the meantime, dito po muna namin tatapusin itong video na to kasi nga ayan, umiiyak na naman yung lola ko. Next time pala ay bibigyan ko din kayo ng konting info regarding dun sa sinasabi nilang kambal ahas ng lola ko. Pero ngayon, yan na lang muna guys. Lola Bas, kung mapapanood mo man po ito, pinapauwi ka na po ni Lola Leti at magbigay ka daw po ng address kung nasaan ka man para kahit papano ay mapuntahan ka nila dyan at maiuwi ka po dito sa lugar kung saan siya nakatira. Yun lang guys, thank you so much. Pa-share na din po ng video. This is me again, La Arnie signing off.